And sa client na ito, si first and second client, yung mga account nila is sub-account lang. Si third client, yung account niya is agency account. Sabi niya sa akin, sige, i-audit mo na to tong account ko. So in-audit ko ang account niya. And during sa interview, sabi ko sa kanya na ito yung mga findings ko, ganito, ganyan. And I was honest with him. Sabi ko sa kanya, parang hindi ako fit for your business kasi first time ko lang. Imagine mo, 1 week lang ako sa GHL training as an expert. So, sinabi ko sa kanya, 1 week pa lang ako sa training and hindi pa ako nakahawak ng agency na account. Parang kinakabahan ako kasi tinuro naman yun ni Coach JB yung mga navigation sa agency. Pero iba talaga if nakahawak ka ng agency account first time. Kakabahan ka talaga. Pero sabi niya sa akin, wag na ako kabahan kasi we will learn both together. So ayun, natapos ko, yung first job ko is gumawa ng funnel sa kanya. Natapos ko yung funnel. At same strategy na ginawa ko sa first and second client, after ko natapos ang kanyang funnel, sabi ko sa kanya, nag-offer ako sa kanya ng mga recommendation. Sabi ko sa kanya, since you own an agency account, hindi mo ginagamit yung second and third account mo, why not ibenta natin? So nakita mo yung strategy na ginawa ko. Hindi lang ako nag-stop na tagagawa ng funnel, tagagawa ng workflow, but nag-offer ako ng idea how the client can earn. Para nag-give ako ng value kay client ba. So sabi ko sa niya, binta natin yung second and third sub-account mo. And ito si client, yung business niya is video marketing. So kinonect ko agad sa benta natin yung sub-account or magbenta tayo ng service kasi marunong ako sa GHL. Pwede natin ibenta yung service ng GHL, gagawa tayo ng landing page, ng funnel, mag-offer tayo ng workflow, i-incorporate natin yung videos mo. Pwede tayong sabihin natin sa business na sa mga client mo na mag-shoot ka ng mga client testimonial videos, mga explanatory videos, mga webinar, something like that, na i-attach natin sa funnel. So nagustuhan niya yung idea. So yun, ginawa namin. Gumawa kami gumawa ako ng system. Bali ako yung naging backbone ng business niya. From video marketing, nag-transition kami into digital marketing. So habang ginagawa ko yung backbone ng business ng digital marketing ng agency niya, na-realize ko na maraming potential. Pwede kaming mag-add ng meta ads. Kasi may SMM siya, may video editor siya. So sabi ko sa kanya, yung kulang natin as a digital marketing is yung ads, yung Google Ads and Meta Ads. Kaya nag-hire siya ng Google Ads. Sa Meta Ads naman, sabi ko sa kanya, um, I can learn Meta Ads, but I need to enroll, something like that. And hahanap ako ng kapalit na as a GHL expert. So yun, sabi niya, sige, mag-aral ka. So natapos ko siya by December yung backbone. Sabi ko, sige, mag-aral ako. So that's the time na yung second client ko, nilet go ko na talaga yung second client. Kasi si third client, masyadong mabait. And inofera niya ako ng from 250, dinagdagan niya yung pay ko kasi ako yung nag-build ng backbone ng agency niya. So by January, nag-search ako sa Meta Ads, nahanap ko itong Fama. Tapos sa Fama, ang offer nila creative strategies. So nalito ako, ano ba yung creative strategies versus Meta Ads? So nag-enroll ako. Tapos sabi ko sa client ko, sa third client ko na nakapag-enroll na ako ng Meta Ads. Sabi niya, magkano? How much? Sabi ko, 35K. Tapos sabi niya, sige, I will send you the money. Sabi ko, no, do not send me the money kasi this skill naman is para sa akin. Para sa sarili ko, ayaw kong tumanaw ng utang na loob na baka hindi ako makapag-resign sa kanya kasi siya ang nagbayad ng seminar ko. Pero he insisted, so binayaran niya yung 35K ko na training sa Meta Ads.
So kung makita nyo, in just 1 month from March to April, nakuha ko talaga yung 6 digits na hindi ko akalain na makukuha. It will surpass my salary sa corporate. Kasi sa corporate, for 15 years ako nag-work sa Del Monte, yung salary ko is around 60K lang. Yung entry ko pa nga, yung nagsimula ako is nasa 20K. Then for 15 years, yung increase ko from 20K, naging 60 plus lang. Pero nung nag-decide na ako, nagka-course ako, nagka-courage ako na mag-level up, maging VA, in just 1 month, na-shock talaga ako na kaya pala kunin ang 6 digits pero 3 clients. And yun yung strategy is after mo magawa yung project na kay client, mag-offer ka ng something para yung something na mag-give value, which is how to generate leads, how to generate income, parang ganon. So by what I call February 2026, doon na nagsimula ako na maging creative strategist. So yun yung yung journey ko from zero VA experience to JHL expert and becoming a creative strategist. So dito nagtatapos ang ating part 1. So buhay pa ba kayo dyan? Type 4 if ready na kayo for part 2. Sorry, pasensya kasi hindi talaga ako what they call this speaker or parang na shy type ako. First time ko magsalita ng ganito. May part 2 pa. Yung part 2 is ituturo ko sa iyo yung fundamentals ng creative strategies para malaman nyo if fit ba to sa inyo, mahirap pa siyang gawin, ano ba yung work ng creative strategist, and magkano ba yung yung salary, yung offer ng ng creative strategist. Yung red flag ng ng second client is mayroon siyang, kasi yung first project ko is gumawa ng funnel. Before ko ginawa ang funnel, nagbigay siya ng instruction na kopyahin mo to, itong yung font mo yung gamitin, font style, ito yung font size, ito yung brand color. So sinunod ko naman. So nabigay ko na yung output. Then during presentation, ang sabi niya, hindi ko to gusto. Bakit iba? Bakit maliit yung font? Yung font style mali. Yung color mali, sabi niya. Ang sabi ko sa kanya, ito naman yung binigay mo na sa email. So pinakita ko yung email. Nag-demo talaga ako. Oh, hinaver ko yung mouse. Oh, ito yung font. Tama, di ba? Ito yung font style. Ito yung font number. Ito yung brand color. Tapos, natameme na siya. Hindi siya nag-reply. Hindi siya nagsalita. Nag-change topic na siya. Pero, nakapagsalita na siya na mali na yung ginawa ko. So, okay lang yun. In the next naman, yung sa webinar, nagpagawa siya ng workflow automation sa webinar. Sabi niya sa akin sa email, nagkamali da ako. Iba daw yung date na nilagay ko sa first email. Sabi ko naman sa kanya na, paano ako magkamali na kinapi ko lang yung sinend na email mo sa akin. So hindi siya naniniwala. So pinakita ko sa kanya, naglumbinjo talaga ako. Pinakita ko sa kanya yung email, ganito yung email, sabi mo na, ikakopy ko, ilagay ko dito, parang ganun. So yun yung mga red flag na nagbibigay siya ng instruction, pero during presentation or during sa actual deliverability, marami siyang mga revision. Actually, okay lang yung maraming revision kasi work naman natin yun. Pero iba naman yung pagbintangan ka na nagkamali ka, na meron ka namang proof na ipakita na pinalo mo talaga yung mga yung instruction ni client. So yun yung red flags. By the way, di ba sabi ko sa inyo na sabi ko sa third client ko na humanap ako ng ng GHL expert na kapalit sa akin kasi mag-aaral ako ng creative strategies or meta ads. Mayroon akong nakuha dito sa Champs. Kinuha ko from batch 9. She also happens to be my my coworker na naengganyo ko din na maging GHL expert. Kasama ko siya sa work sa Del Monte.
supervisor din. Nagsimula siya sa ano, what they call this, hindi siya, yung first job niya with me, hindi 6 digits, but almost 6 digits. And what they call this, mas malaki yung salary niya nung nag-resign siya sa Del Monte. So from batch 9. And if mag-expand kami, hopefully, kasi agency na kami, kasi sa client, sa third client, sabi niya sa amin, if mag-grow na tayo, sabihin niyo lang sa amin if yung workload is marami ng workload kasi marami ng client na papasok. So pwede daw kaming kumuha ng mga ng additional people. So baka in the next future mag-hire ulit ako ng ng GHL expert dito sa Champs. So ready na ba tayo sa part 2 sa fundamentals ng creative strategies? Okay, let's go. So, i-share ko muna sa inyo ano ba yung pagkaibahan kasi gaya lang sa akin nung wala akong idea ng meta ads. Nalito talaga ako kasi may tatlong words na lagi kong nababasa. Media buyer, meta ads, and creative strategist. Ano ba 'yan? So si media buyer is yun yung nagra-run at nagma-manage ng ads. Pwede kang maging media buyer for Google Ads, pwede kang maging media buyer for Meta Ads, media buyer for TikTok. Before digital marketing, what I call this, evolved, nung wala pang internet, ang work ng media buyer is sila yung nagbabay ng, kaya media buyer, kasi sila rin yung nagbabay ng media placement or time slot sa TV stations. Like, saan ba gusto nilang ipalabas yung ads? After ba sa news? After ba sa telenovela? So yun yung work ng media buyer. Or if sa magazine or sa newspaper naman, sila yung nagbabay ng ng area sa magazine or sa newspaper kung gaano ba kalaki, anong page ba sila i-feature. So yun yung media buyer. But today's with digital marketing, yung media buyer is nag-evolve na. Yung sabi ko kanina, pwede kang maging media buyer for Google Ads, for Meta Ads, for TikTok, ganon. So yun yung definition ng media buyer. Si Meta Ads naman is, pag narinig mo yung word na Meta Ads is, yun yung platform mismo ng Meta. So, if may nakita ka na hiring na Meta Ads sa online jobs page, so it means na they are expecting from you na marunong kang gumamit ng platform ng Meta. Marunong kang gumawa ng campaign, ng ad set, ng ads. So inside Meta, dalawa i-connected si Facebook and Instagram. So under yan kay Meta. So alam na natin yung pagkaiba ng media buyer and Meta Ads. Si media buyer, yun yung nagmamanage ng ads. Pwede kang maging Meta Ads, pwede kang maging Google Ads. Si Meta Ads naman is the platform itself. And the third one is the creative strategist. So ano ba yung work ng creative strategist? So si creative strategist, yung yung work niya is tinitignan mo yung business from, yes, tama ka, buying the data. Yung creative strategist is tinitignan mo yung business ng client from A to Z. Hindi lang ikaw tagagawa ng ads, gaya ng media buyer. Hindi lang ikaw what they call this, nagse-set ng budget, nagta-target ng audience gaya ng ginagawa ng isang Meta Ads sa platform. Tinitignan mo talaga yung journey ng client, kung saan siya nagsimula, ano yung mga desires niya, ano yung problem niya. Tapos
magde-decide ka kung ano yung ads na ipapakita mo, paano mo siya what they call this, ano yung concept at angles na gusto mong ibigay. And after that, i-analyze mo, titignan mo rin yung ano, yung funnel, yung landing page, lahat talaga from A to Z. Titignan mo yan. Yan yung work ng creative strategist. So meron kayong idea, marami palang work ng creative strategist, baka ano, mahirap. Pero actually, simple lang siya kasi with the help of AI. May mga tools na yung work mo is easy na lang, parang plug and play. What you need na lang is what they call this is to take action. Yun talaga yung ano, yun ang talaga yung mag-drive sa iyo na kailangan mong talagang subukan. So, as a creative strategist, yung sabi ko, from A to Z, titingnan mo yung business as a whole. And in the next slide, ito yung ano, yung framework na tinuro sa amin na sinusunod ko naman with the help of AI para maging what they call this, madali ang buhay ng isang creative strategist. So, mayroon siyang 8 framework. Yung sabi ko from A to Z. So, sinamarize ko siya ito 8 framework. Una, yung market research. So, example, may nakuha kang client as a creative strategist. Yung client mo is, yung product nila is about sunscreen. So, yung unang step na gagawin mo is mag-market research ka talaga about sa product ng sunscreen. Nakita nyo how buyers think and feel. So, i-search mo yan. After mo mag-done ng market research ng sunscreen, titignan mo din yung competitor research. Kung ano yung paano yung mga competitors ng ibang brand, paano nila binebenta yung sunscreen. Then after na magkaroon ka na ng market research at competitor research, gagawa ka na ng concept, angles, and hook ng ads mo. And after mo makuha yung concept, angles, and hook, gagawa ka na ng script para sa ads mo. Either it could be video or static image. By the way, i-discuss natin further ano ba yung concept, angles, and hooks on the next slides. So on this slide, overview lang muna. So after mo magawan yung ad at na-run mo siya, i-analyze mo din based sa metrics ng Meta. Kasi doon mo makikita if yung ads mo is running, if doing well ba, winning ba siya, losing ba siya, kailangan mo ba siyang i-kill or kailangan mo ba siyang i-scale. So mayroon siyang mga metrics na dapat mong basahin. Then after that, magre-report ka kay client. So itong 8 step, ito yung basic na what they call this framework ng isang creative strategist. So do not be overwhelmed kasi lahat ng steps ng to, meron siyang prompt or AI na plug and play ka na lang. Hindi mo na lang kailangan what they call this, ubusin yung brain cells mo. Sabihin mo sa brain cells na paano kaya to, ganun. Mayroon talaga siyang framework na prompt na plug and play na lang na ilalagay mo lang yung data at si AI na ang gagawa ng work for you. So, i-discuss natin further on the next slide, i-discuss natin further ano ba yung pagkaibahan ng concept, angles, and hook. Kasi majority of the people dito confuse. Ano ba yung concept? Ano ba yung angles? Ano ba yung hook sa isang ads? So, okay ba tayo or overwhelming ng yung information? Type 1 daw if kaya pa. So in the next slide, i-share ko din kung magkano bang kitaan ng isang creative strategist. And how does a creative strategist connect from a GHL expert? Malaki talaga yung yung what they call this connection na parang
JHL expert ka na, and if naging creative strategist ka, dito mo talaga, what they call this, masabi sa sarili mo na ito pala yung missing link ng skill na dapat kong malaman. Kasi di ba, tinuruan ni Coach JB yung how to create a funnel, how to create a workflow automations. So, pag nagawa mo yan, wala ka na wala ka ng what they call this, wala ka ng basis or sure na yung ginawa mong funnel, yung ginawa mong pipeline, yung ginawa mong workflow is nagigi value ba kay client? Mayroon ba siyang conversion? Like anyone can build a JHL funnel, but the question is your funnel converting? Meron bang pumapasok na leads? If naging creative strategist ka, makakonect mo siya, ma-explain mo siya. Doon mo makikita yung missing link na ito pala, ganito pala, o kaya mahal yung mahal yung offer ng creative strategist, especially JHL expert ka, creative strategist ka, magbibigay talaga siya ng value kay client. Hindi naman lilipat ng skill but mag-a-upscale kasi i-explain ko maya paano siya maging what they call this kanang maging power ka ba kay client bitaw na hindi ka lang JHL expert but also a creative strategist. Kasi nga yung nakuha ko na yung JHL expert from batch 9, makonect siya talaga kasi yung work ng creative strategist is makokonect ko siya sa kanya. Basta i-explain ko mamaya yung connection. So, Dalawang liempo na yun. so ito na tayo, example ng ng concept, angle, and hook. So, ano ba yung nakita nyo sa screen na product na gusto nating gawang ads? Yes, power bank. So, if yung client mo is power bank, di ba sabi ko sa iyo magkanda ka ng market research, competitor research, sige, assuming na nagawa na natin yun. So, ang question is, paano mo ba siya ibenta para mabenta yung power bank? So, dito pumasok yung concept. So, paano mo ba siya i-market? So, sa concept, what the ad is about. So, since power bank yung product mo, naisipan mong ibenta ko kaya siya sa mga hikers. So, yan yung concept na naisip mo. Kasi pag nasa bukid ka o nag-hike ka, malamang walang outlet ng kuryente doon. So, kailangan mo talaga ng power bank. So, paano mo siya i-market? So, yung concept na isip mo is, what if nag-hike ka at namatayan ka ng battery ng cellphone? Tapos, yung angle naman is, bakit ba siya magmamatter if namatayan ka ng phone while hiking? So, yung angle na ipapakita mo is yung problem na if namatayan ka, mahirap sa iyo mag-vlog. Mahirap tumawag ng call if mayroong emergency. Mahirap hindi ka makapagkuha ng mga beautiful scenery. So yun yung ipapakita mo sa ads. Yung hook naman is what get their attention. So it could be combination of B-rolls, background music, at yung yung anong sasabihin mo, o if yung ads mo is static image, ano ba yung text na gusto mong ipakita. So dito, ang pinakita natin is imagine your phone dying in the middle of a hike. So, pag nakita yan ng hiker, mapapaisip siya talaga, if namatayan ako ng phone during sa hike, I think I need a power bank. So, yan yung concept, angle, and hook. Sige, another example.
So, in this example, kape naman, coffee. So, paano mo ba i-market yung coffee? So, majority sa atin, yung coffee is iniinom natin sa umaga. So, diyan mapapaisip ka na, yan yung concept na gagawin ko. Na ipapakita ko na may tao na paggising ni talaga ng coffee. Kasi yun naman yung nakasanayan natin. Hala. So yung angle naman is ipapakita mo is may mga tao na matamlay if hindi nakainom ng coffee. And yung hook naman is ito, some mornings don't start until the coffee does. So yung concept, what is the ad all about? Yung angle is bakit ba siya nagmamatter sa mga target audience mo? At yung hook is paano mo ba kunin yung attention ng client? Sige, last example. So ito naman. So sa napansin nyo, so napansin nyo, sa first and second example, yung product is power bank, coffee. But it doesn't mean na limited lang siya sa product. Pwede ka rin gumawa ng ads gamit if yung client mo is service type or service based. Gaya ng Grab. Di ba yung Grab is service based sila? So, paano mo ba siya i-market? So, mag-iisip ka ng concept, angle, and hook. So, sa concept, gusto mo siyang ipakita na pag dumating ka sa bahay, tinatamad ka na magluto, walang laman yung ref. So, yun yung concept mo. So, ano naman yung angle na gusto mo siyang ipakita sa ad na parang makarelate si client, yung target audience mo. So, ipakita mo dito na tamad ka na, ayaw mo na magluto. So, yung hook naman na para ma-capture mo yung attention ng client, pwede ito, too tired to cook. So, ito yung mga concept, angle, and hook. It could be done in a e-commerce na client, pwede din service-based. And baka sabihin nyo, ako ba bang mag-isip ng mga concept, angle, and hook? No, hindi. Sabi ko nga kanina, merong prompt na ilalagay mo kay AI, kay ChatGPT, at siya na yung gagawa ng mga concept, angle, and hook for you. So, hindi talaga mahirap na maging creative strategist. All you need to do is to understand the fundamentals. Kasi mahirap naman ng mag-instruct ka lang kay AI pero hindi mo alam yung fundamentals na bakit ganito yung concept, bakit ganito yung angle, ganito yung hook. So yan yung concept, angle, and hook. Kung sa GHL, may tinatawag tayo na GHL funnel. Sa creative strategies, meron din tayong marketing funnel. Mayroong top of funnel, na TOF, MOF, middle of funnel, BOF, or bottom of funnel. So ano ba yung difference ng top of funnel, middle of funnel, and bottom of funnel? So nakikita mo, 'di ba, para siyang funnel or embudo. Yung top of funnel, yan yung yung mga what they call this, mga cold audience. Yung need mo pa sila i-introduce, i-aware na you exist, your product exists, or your product exists. Si middle of funnel naman yung nurture, evaluate. Si bottom of funnel, ito yung mga ready to convert or na-convert mo na ng mga target audience. So example, para madali siya maintindihan.
Yung sa first, what they call this, yung sa first example natin na power bank, yung ads na what they call this for top of funnel, ano ba yung mga ads na gagawin mo for top of funnel ng mga audience or mga target audience na if yung product mo is power bank. Yung example kanina is nag-hike. Imagine mo nag-hike yung hiker, namatayan siya ng phone. So, yung ads na yon is nakategorize yun sa top of funnel. Kasi binibigyan mo siya ng awareness na pag ganitong mga problema, if namatayan ka ng phone during hiking, need mo ng power bank. So, di ba awareness siya? So, nakategorize siya sa top of funnel. Si middle of funnel naman, so paano mo siya gawing middle of funnel if yung product mo is power bank? Si middle of funnel is, ito yung mga type of ads na gawin mo, yung mga client testimonials, mga client success stories. So example lang ads ng power bank sa middle funnel. If nag-hike na si client, namatayan siya, gumamit siya ng power bank at nakapag-continue siya ng vlog. Parang UGC format yung yung ginawa niya na ads na dahil kay power bank na ito, nakapag-continue ako ng ng what they call this ng vlogging ko. Then sinabi rin niya na matagal siya na lowbat kasi nakailang charge siya sa power bank niya. So makategorize mo siya sa middle of funnel. Kasi na-aware na siya na mayroong power bank. Tapos si middle funnel is kulang na lang yung push. Yung push na binigay mo is what they call this, matagal siya what they call this, maraming beses kang makapag-charge sa power bank mo. Or another type of ads na pwede mo gawin sa middle funnel is yung features. Kasi pag nalaman ni client yung target audience mo sa top of funnel na power bank pala ang solution, maghahanap siya ng mga alternatives. Either hanap siya ng cheaper price, maghahanap siya ng quality, yung gaano yung storage, yung milliampere. So, ibibigay mo ito yung mga features. So, makakategorize siya sa middle of funnel. Si bottom of funnel naman, if power bank yung yung product mo is pwede mo siyang yung ads mo is all about what they call this promotion. Mag-offer ka ng ng buy one take two, parang ganun. Or if nakabili na si client ng power bank mo, mag-offer ka ng new model ng power bank na mas bigger, cheaper, lighter, something like that. So yan yung makakategorize ng ng bottom of funnel na ads. And based din sa structure ng ng marketing funnel, mataas na budget ang ilalagay mo sa top of funnel kasi dito yung mga galing ng majority ng mga target audience mo. So mataas talaga yung budget na i-allocate mo. Kasi gusto mo maraming tao maging aware na your product exists or your service exists. Si middle of funnel naman is average, then si bottom of funnel yung budget is konti na lang. Kasi sila subok na nila yung product or service mo, alam na nila kasi nakabili na sila. Meron na silang experience. So ang konting kulang nga lang is push like discount, promotion, something like that. So okay ba tayo sa sa marketing funnel? Type 2 nga if kaya pa. Sige. Very, very nice question. Creative strategies din po ba, sir, ang nagde-design ng mismong ads? So, ganito yan. As a creative strategist, yung work mo talaga, sabi ko nga, from A to Z. So, depende na kay client sa negotiation. If yung client mo, if gusto niya na, aside from a creative strategist, what they call this, ikaw pa talaga gagawa ng ads.
sabihin mo sa kanya na pwede naman, pero dagdagan mo yung salary. Kasi iba talaga yung mag-work ng video editing o yung graphic designer. Kasi pag creative strategist ka talaga, mag-work ka within a team. Kung makita mo sa if you going to search sa mga posting, meron talagang creative what they call creative team. Merong video editor, merong graphic designer, merong social media manager. Ikaw, creative strategist ka lang talaga. So if gusto ni client na ikaw gagawa, yun yung negotiate mo. Dagdagan yung salary mo. Pero after that, pwede mo siyang mag-hire ka ng someone. Sabihin mo kaya, sige, kaya ko yung gawin. Pero i-contract mo siya. So yun yung yung tips na pwede mong gawin. Pero normally, iba talaga ang gumagawa ng ads sa creative strategist. Kasi nga sa creative strategist is tinitignan mo hindi lang yung ads but mismo yung customer journey ng client. 'Di ba? Example, ma-connect, which is I'm going to connect the ginawa mong GHL funnel. Example, yung ads mo is what they call this slimming pills, slimming pills. Yung ads mo, yung concept ng ads mo is that if anyone would buy these slimming pills, maglo-lose sila ng weight within 15 days. Yan yung concept na naisip mo na pag gumamit sila ng slimming pills, in just 15 days, maglo-lose sila ng weight. So ibibigay mo yan, nagagawa ka ng ng mga what they call this concept, angles and hook on that concept. Gagawa ka ng script, ibabato mo yan sa video editor mo or sa graphic designer mo. Tapos after nila magawa, i-run mo siya sa Meta Ads. Magsiset ka ng budget, isiset mo yung audience. Then after, let's say 1 week, kasi 1 week yung normal na para makita mo if ano yung effect ng ads mo, makikita mo sa metrics. Example, ang ginawa mo is video ads about slimming pills na, which is yung concept is if nag-take sila ng slimming pills na ito, maglo-lose sila ng weight after 15 days. So nakita mo maraming click. Yung click umabot ng 1,000. Tinignan mo din yung hook rate. Yung hook rate is yung again, yung paano, yung na-capture mo yung attention ng client, yung target audience mo. Mataas yung hook rate, umabot ng 60%. Yung hold rate naman is, example, yung video mo is 30 seconds. So, if natapos ng target audience mo panoorin yung 30 seconds, yun yung hold rate. So if yung hold rate mo is nasa mga 60%, so it means that majority sa 1,000 people or 60% sa 1,000 people, tinapos nila yung ads mo, yung hold rate. So it means maganda yung ads. Na what they call this, nakuha mo yung mass desire ng target audience mo na gusto pala ng mga target audience ko na mabilisang pumayat. Kasi yun yung sabi mo sa ads, 15 days maglulose sila ng weight. So diyan yung nakita mo sa ads as a creative strategist. Now, yung counterpart mo na GHL funnel, GHL expert, gumawa siya ng funnel. Ang ginawa niyang funnel is same, slimming pills kasi isa kayong company or isa kayong team, pero yung messaging niya, iba yung messaging niya. Yung messaging niya sa slimming pills is hindi nakalagay doon na yung claim mo na after 15 days. Ang nakalagay doon sa hero section is yung slimming pills mo, feature mo yung yung na wala siyang harmful chemicals. Wala siyang it made from, example natin, it's made from plants lugar. Hindi siya meat. So vegan type siya.
parang feature mo yung ano, yung features niya or ano yung laman ng what they call this, slimming pills. Tapos, makikita mo yan sa metrics. Maraming nag-click, maraming na-hook, maraming tinapos yung ad. Tapos, napunta sila sa funnel, walang bumili. So, magtaka ka, bakit walang bumili? Na trending naman yung ads mo, maraming nag-comment, maraming nag-likes, pero walang bumili. Si JHL Funnel ba na gumawa, alam ba niya? Di ba hindi niya alam? Kasi tagagawa lang siya ng funnel. Maghihintay lang siya if may pumasok ba or wala sa may pumasok ba sa sa pipeline niya. Hindi niya alam. Pero as a creative strategist, alam mo, mako-connect mo. Ah, ganito pala. Tignan mo. Yung messaging ko sa ads ko is ito. Nag-claim ako ng slimming pills na makapag-slim in 15 days. Pero pagpunta nila sa funnel, walang bumili kasi pag inaudit mo yung funnel, nakita mo yung hero section, yung binida mo is yung features ng slimming pills na vegan siya, wala siyang harmful chemicals, ganun. Nawala yung mismatch ng messaging from 15 days na slimming to features. So, makapagbigay ka na ng audit ng recommendation sa client mo na ganito gawin natin next time. I-match natin yung ano. Yes, tama, tama. Correct, correct. So, maghahatag ka na magbibigay ka na ng recommendation sa JSL expert mo. Oy, ulitin natin yung ano ng structure ng funnel natin. Dapat ito yung messaging natin. Ito yung ipapakita natin. So, para pag-click ng tao o yung target audience mo sa ads mo, pagpunta nila sa landing page, may continuity sa messaging. So, mag-convert na yan. Yes, correct, correct. So, hindi lang yan, hindi lang sa messaging ha. So, another example, paano mo siya mako-connect yung JHL funnel as a creative strategist? Okay, let's say, yung same example, slimming pills. 1,000 yung nag-click ng ads, mataas yung hold rate, mataas yung hook rate. From 1,000 na nag-click ng ads, 500 lang ang nakapunta sa website or sa funnel mo, sa JHL funnel mo. Alam ba yan ng JHL funnel expert? Hindi. Kasi si JHL funnel expert, tagagawa lang siya ng funnel. Pero ikaw, as a creative strategist, makikita mo yan. Sabihin mo, bakit ganito? 1,000 lang. 1,000 yung nag-click. Pero 500 lang yung nagpunta sa website or sa JHL funnel. So saan yung 500 na nawala? So mag-audit ka. So pag-audit mo, pag-click mo ng ads, sinubukan mo i-click yung ads, pag-click mo, uy, matagal mag-load. So it means, hindi na tinuloy ni client na pumunta sa website kasi matagal nag-load. Nag-skip na siya, nag-scroll na siya kasi matagal nag-load, nag-X mo siya, ganon. So sabihin mo kay JSL Expert, bakit matagal mag-load yung ano, yung funnel? Siyempre ikaw, JSL Expert, alam mo yan. Ititignan mo yung ano, yung mga images mo, baka mataas yung ano, yung memory ng images mo, yung mga pictures na ginamit mo, instead na 300 Mbps lang, kbps, gumamit ka ng ano gigabytes or yung mga videos mo mataas yung ano, parang ganun. So, mako-connect mo talaga siya. Or ganito, another example is which is tinuro sa atin to ni Coach JB, yung integration ng Metapixel at yung ano yung copy or conversion API. Kasi isa yung sa mag-track ng ano ng history ng movement ng client. If yung client is nag-click ng ads at nag-buy sila o nag-purchase sila sa GSL funnel mo, sa sales funnel mo, magre-record 'yon. Pero if hindi siya nag-record, it means mali yung pagka-optimize ng mali yung pagka-integrate ng
metapixel mo at yung copy mo, conversion API. So as a digital funnel expert na which is meron kang experience, so makikita mo, mag-audit ka, oy, mali pala yung integration na ginawa, di ba? So makonect mo talaga siya na digital expert ka at the same time creative strategist ka rin. So yan yung ano, yung connection between from digital expert to creative strategist. Yep, true. Hindi lang ikaw taga-set ng budget, ng gaya ng Meta Ads, taga-set ng audience, but tinitingnan mo as a whole yung ano, yung business talaga. Ikaw yung ano, kaya nga malaki yung sahod ng creative strategist kasi ikaw yung nag-a-add ng value kay client. Ikaw yung tumitingin na bakit ganito lang yung, ikaw yung may explain kay client ba bakit ganito lang yung sales natin, paano ba natin palakihin yung sales, ganun. Based sa mga findings na nakita mo. Yep. So proceed tayo sa next slide. So, di ba sa 8 na framework mayroong creative briefs? Yung tinanong nyo kanina is, ikaw ba gumagawa ng ads? So, aside na pwede mo siyang ibato, ang ginagawa ng creative strategist talaga is, ikaw yung gagawa ng creative briefs or yung script mismo para sa videos mo. Example, yung sa example natin na product na power bank. So, ito yung script na nagawa mo based sa market research mo and sa prompt. Nasabi ko sa iyo na hindi talaga na necessarily na ikaw yung gagawa ng script. But meron kang prompt na ibabato lang at siya na yung gagawa ng script for you. So sa script naman, meron tayong sinusunod na pattern. Meron siyang hook, problem, product discovery, proof, benefits, and CTA. So makukonek mo naman talaga dito yung ano, yung funnel, yung GHL funnel. Kaya nga yung sabi ko kanina before, anyone can make a GHL funnel. Kasi drag and drop lang yon. But the question is your funnel converting? So, in my realization, na with my experience, yung GHL funnel is like malaki siyang ads. Nagets nyo? Yung GHL funnel mo, i-consider mo siya na malaking ads. Kasi dapat meron ka sa hero section mo, ilalagay mo yung ano, yung hook mo or yung irresistible offer mo. Tapos susundan mo siya ng problem validation. Tapos susundan mo siya ng ano ng ng mga features ng product mo. Tapos meron kang trust section, 'di ba? Ganun yung structure. So, consider mo talaga siya na malaking ads. Yep, GHL provides the mechanics true. So if creative strategist ka talaga, mako-connect mo talaga siya. Ma-help mo talaga si client na paano i-optimize yung GHL funnel niya based sa market research mo, based sa competitor research mo, based sa mga na-generate mo na mga concept, angles and hook, creative briefs, based sa findings, analysis ng metrics mo with the help of AI. So yun. So ito yung creative briefs ng ano ng power bank. Ito naman yung creative briefs kung Grab. Kanina yung example natin is what I call this Grab. Ito naman is food delivery. Ito naman is yung Grab taxi. So nakikita nyo meron siyang hook, problem, product discovery, proof, benefit, and CTA. So ipa-plug and play lang muna to sa AI, siya na yung gagawa. Baka sabihin niyo naman na kung ganyan pala, sumadali lang yung work ng creative strategist. Sasabihin ko lang kay AI na, oh, ito yung product ko, sunscreen. Sige, gawan mo ako ng ads. Do you think it will work? Type 2. If ganon yung gagawin mo na hindi ka na mag-aaral kasi as a creative strategist, ibabato mo na lang kay ChatGPT na ito yung
service ng client, product ng client ko, sunscreen. So make ad for me, make a script for me. So type to if gagana ba yan? I mean, magigib value ba yan kay client or hindi? So, I think hindi siya gagana kasi pag yes, magbibigay siya ng script for you, gagawa siya ng ads for you, pero pag ni-run mo siya at mayroong result, tinanong ni client, bakit hindi nag-work? So wala kang masabi. Kasi wala kang strategy na finalo. Binato mo lang kay ChatGPT. Unlike kung creative strategist ka, meron kang mga set of procedures na finapalo para ma-explain mo na mabuti kay client na why this ads didn't work, then what is the next steps, parang ganun. So example, na nagawa ko kasi parang baka boring na kasi palagi na lang ako nagsasalita. So example na ginawa ko from learnings from FAMA. So ito, creative AI for static images or reels and carousel. So ginawa ko to gamit yung Gemini custom prompt. So ito makikita nyo yun, ito yung mga client ko, mga existing client. So plug and play lang talaga, Blaze Learning. So itong client ko is about nagsasell sila ng insurance. Ay wait, hindi siya ano. So yan. So natapos ko na gawin yung market research, yung competitor research. So finid ko na sa kanya yung mga necessary na prompt na kailangan niya para makapag-generate siya ng static ads or carousel or reels para gawing ads or ibato ko kay video editor or ibato ko kay graphic designer namin. So let's say start. Kita ba yung screen ko? Yes, sir, kita po. Okay. So iyan, sabi niya magpili daw ako ng funnel kung ano ba yung target funnel ko. If top of funnel ba, middle of funnel ba, o bottom of funnel ba yung gawin ko. At meron ding step 2 kung ano ba yung concept na gusto kong yung ads, ano ba yung concept ng ads ko. So sabihin natin na gusto ko top of funnel, tapos gusto ko si AI na pipili ng best choices ng concept. So, ito na yung explanation niya na napili ko yung B, Customer Insights, top of funnel, tapos meron siyang mga ito yung paano yung angle, yung hook. So, sabi niya, pipili ako ng concept ko, ano ba yung best concept. So, sabihin natin na pick the strongest. Pick the strongest. So meron na siya napili na strongest. Tapos kasi yung client ko, nagbebenta siya ng constructor insurance, marami siyang mga target audience. Hindi lang house construction, meron ding mga roofing, HVAC, something. So i-ask niya sa akin, so ano ba yung target audience ko? Sabihin natin na A. So ayun, tatanungin niya ako ano ba yung gustong ads ko. Gusto ko ba ng static image, na isang image lang o gusto ko ba ng carousel? So para mas madali, piliin natin yung S lang. Yung static image. So gagawa na siya ng prompt. Kung ano yung concept, angles, script, anong itsura ng static image ko. Kasali na yung ad copy, yung headline, yung supporting copy,
anong ilalagay mo sa ads mo ba na yung mga text? Yung CTA, at ito yung creative briefs. Meron na siyang headline, CTA, yung visual direction is ano yung itsura ng ads mo, ng static image mo. Ayan. Tapos meron siyang AI prompt, image AI prompt para sa yung ano yung sa team kasi namin gumagamit kami ng AI. ChatGPT lang, ChatGPT. So, ikakopy na lang niya ito yung image prompt, ipipaste niya kay ChatGPT at mag-generate na ng image sa ChatGPT. Sige, subukan natin. Copy natin to. Kung ibigay ko sa iyo yung link na to, hindi mo rin siya magagamit kasi yung link na to is tailored lang kay client, yung nagbebenta ng insurance. Kasi tinailor ko yung prompt. Kasi meron siyang prompt na general na ituturo sa iyo sa FAMA. At ikaw na yung mag-edit para swak siya or fit siya sa client mo. Kaya nga sabi ko sa iyo, madali lang yung creative strategies. All you need to do is to take action, aralin mo lang, intindihin mo lang, no need to memorize. Yun lang talaga. So let's say ganito. Copy natin yung image prompt, then punta tayo kay ChatGPT. Tapos sabihin natin create image. Paste natin yung ano. Yes, pwede nga gumamit ng ng customized GPT, pero sa experience ko mas maganda si Gemini na yung custom prompt ni Gemini. Si GPT ginagamit ko lang siya tagagawa ng ng image. Pero again, hindi ako gumagawa ng image siya. Meron kaming social media manager. Siya yung gumagawa ng ads. Ang ginagawa ko lang is creative briefs talaga. Ito yung pinakita ko kanina. So, dinemo ko lang if effective ba yung ginawa kong creative briefs na meron ng AI image prompt na naka-structure or what they call this, base sa client ko na yung nagbebenta ng constructor insurance. Yes, tailored. The right term, tailored. So madali lang talaga kung mag-enroll ka sa FAMA ng creative strategies. Kasi ituturo nila sa iyo yung yung A to Z talaga. Spoon feed na talaga. Meron na mga prompt. All you need to do is to understand ano ba yung mga meaning, ganun. So ayan, di ba? Kopyang-kopya niya yung logo ng client ko, yung hook. Ito yung hook ko, your crew is ready, your insurance paperwork isn't. Tapos meron siyang subtitle, meron siyang CTA, meron siyang image, ganun. If may mga konting mali, i-edit yan ni graphic designer namin. So yun, aside from static image, kaya yan yung gumawa ng reels, ng carousel. Naka-tailor talaga siya sa sa what they call this sa client. So balik tayo sa So yan yung yung works in action ng ng creative strategies, kung ano yung work. So sige, after mo na natapos yung yung creative briefs, nabigay mo na sa video editor nyo, nabigay mo na sa social media manager mo at na-run mo na siya sa Meta Ads, the next step is yung sabi ko is to analyze. Again, hindi ibig sabihin na ikaw talaga yung mag-analyze. Ibabato mo lang ito kay AI. Yung gamit ko is Claude. Pwede mo ring ipa-analyze kay ChatGPT. Screenshot mo lang, paste mo kay ChatGPT, sabihin mo na i-analyze mo yung metrics na to. Kay Claude, kasi nakakonect na siya sa Meta ko. So ipo-pull in na lang yung data ng account ng client ko. So ganito, may tatlong ads dito na nakarun. Makikita mo may CTR,
may yung CTR meaning na click-through rate, yung ilan yung nag-click. Makikita mo yung landing page view, kung ilan yung napunta sa landing page view. Makikita mo dito yung hook rate and hold rate. So, merong mga metrics na iba-iba na tinitingnan. For e-commerce, ang importante sa kanila yung mga number one, yung magkano yung na-spend na budget, magkano yung ROAS or return on ad spend, ilan yung nag-click, yung hook rate, yung hold rate, yung mga tinitingnan. Yung sa akin, yung specialty namin is service-based, hindi kami sa e-commerce. Service-based kami, yung specialty namin is nag-offer kami ng services sa mga service-based client like yung yung chiropractor, yung home construction, yung mga coaching, ganun. Depende yan sa target client mo. If kung sa e-commerce ka, ang titignan mo talaga is yung yung ad spend mo at yung ROAS mo, yung return on ad spend. If masabi mo if winning ba siya or not. And kung service-based naman, tinitignan namin talaga is yung yung ilan yung nag-click, ilan yung leads na nag-subscribe. So hindi siya purchase but subscribe or nag-book ng booking funnel. So yan yung tinitignan namin. If maraming nag-book compared sa iba, sabihin namin winning to. So kailangan namin i-scale. If itong ads na to walang nag-click, walang conversion, walang nag-book, so failed siya after 7 days. If pangit talaga yung yung result na malaki na yung ad spend, malaki na yung na-spend namin na budget pero walang nag-book ng services, so ikikill na namin yon. So wala talagang minimum. Depende talaga sa anong iset based sa what they call is performance ng ads mo. So yun yung sabi ko na as a GHL expert, then mayroon kang kaalaman sa creative strategies, mako-connect mo talaga siya. Parang mayroon ka ng bird's eye view sa business ng client mo. So, yan. So, ibabato mo lang ito kay AI. Sila na yung mag-a-analyze ng ads mo if ano bang performance, ano bang next recommendation. So, hindi na talaga kailangan na ikaw pa talaga ang mag-compute, ikaw pa talaga ang mag-a-analyze. AI lang talaga. Yes, part din ng ng split testing. With the current na what they call this update sa Meta, hindi mo na kailangan ito magpipili ng A/B test. Kung mag-split testing ka is gagawa ka na ng variations ng ads mo. Example, if yung business ng client mo is nagbebenta ng real estate. Tapos gusto mong mag-split testing. Gusto mong malaman kung sino ang maraming buyers. Yung target audience mo is nasa abroad. Yung target audience mo is dito sa Pinas ba. So pwede mo yung split testing. Same ads lang pero yung script iba yung script. Sabihin mo sa script na this house is good if you are an OFW. Same lang yung yung B-rolls pero yung iba yung sinasabi mo. Sinabi mo sa first ad na this ad is good for OFWs. The second ad, same B-rolls pero sinabi mo na this is a good investment for locals or for local Filipino, ganon. So yun ganon kami mag-split testing. Iibahin lang namin yung script or ibahin namin yung B-rolls o music depende na kung ano yung mga variables na gusto mong baguhin. Or yung hook ba mismo, your hook. Pwede na yun yung hook. Depende na yung yung ibibigay sa iyo ng prompt ng AI mo based sa in-input mo ng mga data.
So yun yung talaga yung ano, yung pag what they call this as a creative strategist na what they call this ah titignan mo yung business as a whole and what they call this hindi mo kailangan gawin na mano-mano kasi merong mga prompt na ibibigay sa iyo kung mag-enroll ka kay Fama. So, sa example, tignan natin yung ano, yung magkano ba yung kitaan. So, nag-research ako yesterday. Tignan ko sa online job PH kung magkano ba yung offer ng creative strategies. So, ito yung nakita ko. No? August 20 pa yan, August 20. Yung salary ng offer is, imagine mo, 5,000 per month, dollars. 'Di ba? Malaki yung offer ng ano ng creative strategist. We are hiring direct to customer, DTC direct to customer, creative strategists to own paid social creatives in landing pages in our creative team. So 'di ba, dito pa lang kung JHL expert ka, may kaalaman ka sa landing page, paano gumawa ng panel, paano gumawa ng website, pasok na pasok to sa sayo. Kaya mo na tong i-grab. Again, all you need to do is to take action. Yun lang yung ano, yung talaga yung first step. I-try mo. So hanap pa tayo ng isa na nakita ko. Ito, yung sample number 2 na nakita ko. Oh, ito naman, 7 figures na pet supplement. Gagawa ka ng creative strategies for pet supplement. Oh, imagine mo yung offer, 5,000 to 6,000 performance bonus. Tapos meron siyang tanong dito. What they call this, ang tinanong niya dito is, hindi pala. Pag kinilik mo yung link, merong tanong sa questions is, paano ka ba gagawa ng ad sa brand na hindi mo alam or hindi mo pa, wala ka pang experience? Madali lang yan kasi if nag-enroll ka sa Fama, ibibigay sa iyo doon, spoon feed mo talaga, spoon feed nila talaga doon yung prompt kung paano mag-market research, paano mag-competitor research. So talagang all you need to do is to take action. So if interested kayo, ibibigay ko sa iyo yung link ng Fama para makapag-enroll kayo sa batch 3. Nagsimula na yung batch 3 this week. Pero this is a 100 days training kasama na yung ano, yung lahat talaga ibibigay sa iyo. Meron siyang OJT na if magaling ka sa OJT mo, pwede kang i-absorb ng agency kung saan ka nag-OJT. Kasali yan sa program ng Fama. And ibibigay din sa iyo yung ano, yung mga prompt na needed mo para ma-execute mo yung market research, yung competitor research, paano gumawa ng concept, ng angles, ng hook, ng creative briefs, yung prompt, paano i-analyze yung result, paano gagawa ng report, i-spoon feed na talaga. And aside on that, ituturo din sa iyo yung mga ano, merong mga mock-up calls like how to answer an interview, if ganito yung question, how to negotiate the salary, if ganito yung salary. Ituturo talaga yung ano, yung from A to Z. So if interested kayo, ito yung link kung gusto nyong maging katulad ko na creative strategist. So merong medyo kamahalan lang to, 35K, pero 35K is what if ano, if maging successful ka or i-execute mo lang talaga. Learn, try to understand, and start. Yun lang talaga. You need to start, you need to take action para ano, mag-upscale para maging more valuable ka kay client. So if interested ko, ito yung link ng ano ng Fama. So ito nga sa next slide, ito din yung ano, yung sabi ko siya kanina na ibibigay nila yung ano, yung blueprint for success ni Fama. Nandito na lahat yung paano kukuha ng client getting,
anong gagawin sa onboarding, anong gagawin sa pre-launch, sa launch, sa post-launch, lahat ibibigay dito. Kasali na yung mga forms na i-send mo kay client, anong gagawin sa discovery call, anong gagawin sa proposal, sa onboarding, paano mag-negotiate, gusto mong humingi ng 50%, yung contract signing, lahat talaga. Nagamit ko talaga ito as in napadali yung buhay ko. Hindi ko na kailangan mag-watch ng YouTube, mag-watch ng iba kasi dito organized na lahat. Binida na lahat kung yung mga step by steps na gawin mo. Example, pag freelancing ka na, ano yung mga prepared anong mga needs mo, ano yung mga KPI or key performance indicators. Ituturo na talaga yung pag-launch, paano i-launch yung ads, tanan, lahat ibibigay na from A to Z. So, yun lang so okay, before we end kasi matatapos na yung slide ko, I left you with a question. So, what's your next move? So, yan yung last na question ko. What's your next move? Either contented ka na ba as a GSL expert or gusto mo bang mag-upskill at mag-learn ng new skills to bring more value to your client para magkakaroon ka ng job security? Kasi if yung role mo as a creative strategist, hindi lang siya project-based. Hindi lang siya project-based kasi ikaw yung nag-give values as a whole. Ikaw yung nag-generate ng sales, nag-contribute ng leads. So, paano ka tanggalin ni client? Kung ganon, di ba malamang gawin kanyang permanent what they call this VA sa kanya. Meron din mga performance bonus based sa iyong mga result. So, for me, malaki talaga ang tulong na GSL expert ka at the same time creative strategist ka. Kasi makokonect mo talaga siya from integration ng Metapexel, ng copy, from workflow automations. Kasi pag may pumasok na leads, gagawa ka ng workflow, ng nurturing, ng email reminders, di ba? Ganon. So, malaki talaga siyang help if malaman mong skills na creative strategist ka. Yes, magaling talaga si Coach Sarah. Thankful talaga ako. Kaya nga ako, nag-aaral ako ng job security sa third client ko. No, hindi. Kasi sa FAMA nga, yung sinabi ko is A to Z na siya. They treat you as a zero VA experience. So, ituturo na talaga sa iyo is first, paano gumawa ng portfolio, paano gumawa ng resume, paano kukuha ng client, saan maghahanap ng client, paano i-optimize yung profile, merong mga mock-up calls na interview ba na mag-i-interview sila sa iyo na ganito yung mga questions, paano mo sasagutin, paano mag-offer. Iti-treat ka na talaga nila from walang alam. Then if you graduate from Prama, magkakaroon talaga ka ng confidence na yung mga nakuha mong mga skills. Kasi meron namang OJT. Kung ano yung ginawa mo sa OJT, yun naman yung talagang ginagawa mo if magiging creative strategist ka na. So, maganda talaga yung FAMA. Again, hindi ako admin ng FAMA ha, pero as a way of showing what they call this, sharing ba sa community ng JHL Champs, maganda talaga. Sa JHL Champs naman, maganda yung JHL Champs. Marami nga akong napa-enroll sa JHL Champs. Marami akong yung friend ko nga na yung kinuha ko sa batch 9, nakasama ko sa work, supervisor din, na-recruit ko yun. Meron din ako sa na-recruit na nag-resign din as supervisor na yung work niya karon is JSL expert din. Yung iba, nag-enroll sila pero hindi, takot pa sila mag-resign. Wala pa silang courage na mag-resign pero nakapag-learn na sila ng JSL expert. So just sharing na maraming opportunity sa VA talaga. All you need to do is to explore, to learn,
Na wag matakot mag-learn ng mga new skills, new learnings. And before I end my presentation, magbibigay si Mayor ng 500 pesos sa sino makasagot ng question ko. 500 lang kasi hindi ako mayaman. So yung question ko is, ready na ba? Yung question for 500 pesos. Bakit yung image na ginamit ko is chess? Anong relevance niya sa today's presentation? Hindi. Meron siyang relevance pero hindi yung hinahanap ko na sagot. Hindi strategy. Hindi. Hindi. Mm. Yung mga sagot nyo is relevant siya. Meron siyang connections pero mayroong deeper na meaning bakit ginamit ko yung chess as image. Hindi. Pero makukonect mo siya, strategy, planning. Pwede one word, pwedeng hindi. Yung chess master, malapit na. Hindi. Hindi. Malapit na yung chess master, yung Hindi. Hirit na ba? Wala makakuha ng 500 pesos? Hindi. Hindi strategy, hindi master, close client, power, hindi. Hindi. All your answers are related, ha. Kaya nga ginamit ko siya pero merong number one talaga na reason na bakit ko siya ginamit. Kasi meron siyang meaningful sa life ko. Meron siyang meaningful impact sa life ko. Hindi. Hindi. Sinabi ko na yung reason, meron siyang meaningful impact sa life ko. Isa sa rason nag-switch ng career, pero isa sa rason na bakit strategist ako. Oh, yan, binigay ko na yung yung hint. Hindi. Sinabi ko na sa'yo, isa yung reason na bakit naging strategist ako. Hindi. Hindi. Ay, parang hirit na, parang Walang nakasagot. Yun na yung hint ko. Parang, sige, ibang analogy. Ano ba na yan? Paano ba siya i-analogy? Basta, isa sa rason bakit naging strategist ako, bakit na-develop ko yung skills. Hirit na ba? Hirit na. Wala makakuha ng 500 pesos. Hindi. Wala talaga. Sige, hindi siya attribute para hindi na kayo magsagot ng mga strategies, mga ganun. Malapit na sa mahilig kang mag-isip.
Pero hindi talaga yung hinahanap ko na answer. Meron siyang relevance talaga sa life ko. Bakit ginamit ko yung yung chess. Hindi nga siya hindi siya mga critical thinking, mga strategies, hindi siya. Hindi siya mga problem solver, hindi siya mga approach. Akala ko nasabot mo na diyang yung binasa ko pero hindi. Hirit talaga, hirit. Wala ka wala talagang lahat kayo binibigay nyo is yung mga yung mga strategies, yung mga critical thinking, hindi ganun. That's the reason na ay mayroon siyang yung mga answers nyo na strategies, critical thinking. Yung question is paano ko na-develop yung maging strategies, maging critical thinking, yung mag-move ng pieces, ganun. Hindi. Ay, binigay ko na sa iyo. Kulang ka lang sagutin ko yung Binigay ko na sa iyo yung Yes, tama. Favorite game. Tama si Ria. So si Ria ang nakapanalo ng 500 pesos. Favorite game ko yung chess. Since, what they call this, since elementary ako, naglalaro na ako ng chess. Naging varsity ako. So, doon talaga na-develop yung critical thinking ko. Parang mag-execute talaga, paano gumawa ng move. So, yun, yung naging relevance ng chess. Na which is, yung sabi nyo, meron ng critical thinking, strategies, ganun. Yes, chess master. So, congratulations to Rhea. So, send mo lang sa akin sa GC yung yung QR code mo at send ko yung 500 pesos mo. Actually, meron pa akong question supposed to be in the middle of the discussion pero nakalimutan ko so wag na lang. So, yun lang. So, meron pa ba kayong questions or katanungan sa today's session? Ayun, question, Chams. Lapag nyo na sa chat before mag-end. Ako, cheese master. Hindi talaga. Ayun, parang wala naman ang tanong siguro, sir. Wala lang tanong. Wala lang tanong. So, thank you everyone. I hope picture meron muna kayong siguro tayo, natutunan sir, na no? valuable lesson sa tonight's session. Maybe mayroon pang part 2 nito yung yung Yes. paano mag-navigate sa meta ads para alam nyo yung paano gumawa ng campaign, ng ads or ad set. Pero i-discuss muna natin yan. Yes. Sige, sir. Sige. Ayun. Wala nang tanong. Kailan ka raw mag-hire ulit, sir? Depende sa partner client ko kasi as of na kaya pa man namin yung yung workload sa team namin. So, maybe soon, hindi ko alam kung gaano kabilis mag-expand yung business ng client ko. Pero Ayun. definitely, kukuha talaga ako ng someone from JSL Champs kasi alam ko yung, what they call this, yung kalakaran ni Coach JB, paano yung yung pag-teach niya. So confident talaga ako na if graduate ka ng JSL Champs, magaling ka mag-work. Ayan, okay naman. So, Chops, I'm so sorry. Hindi na-record yung part 1. Sino dito yung hindi naka-attend ay hindi naabutan yung part 1 ng presentation ni Sir Pax? Grabe, doon niya tinuro o doon niya shinare yung journey niya from chemical engineer to now being creative strategies and also GHL expert. So, nakaka-inspire yung part na yun kaso hindi na-record. Sino dyan yung palihim na nag-record?
hingin natin. So, parang wala siguro. Kasi si coach, nilabas niya yung Fathom recording ng iba. So, siguro nalabas niya rin yung Fathom niya accidentally. Late ko na na-realize kaya part 2 lang na-record. Nakaka-inspire yun. Grabe ka, sir. Alam niyo na kaagad, sir, yung green flag and red flag ng client. Yun yung usually yung ano, nahirapan tayo as first time natin na mag-freelancing. Pero grabe, ang galing niyo po. Alam niyo na kaagad yun and grabe din, sir, yung determination niyo and then pag yung action taker talaga kayo, sir, ano. Since Yes. grabe yung ano Kasi niyo, ito yung ano, yung lagi kong sinasabi sa sarili ko, if meron akong problem or challenges na gusto kong lampasan, if kaya ng iba, kaya ko rin. So all I yes. need to do is to start to take action. Kaya ngayon sa last part ng slide ko is what's your next move? So yun. It all depends talaga on you. If contented ka na ganito ka, then okay. If gusto mong lumevel up, gusto mong yumaman na madali, then you need to do something. Totoo. Yes. Sabi ni Sir Randy, "It's okay, start from the top." So, ayun. Sayang talaga hindi na-record, yun yung nakaka-inspire. So, si Sir kasi ano siya, chemical engineer siya for 15 years sa Del Monte and earning 60K na siya nun. But he decided, parang ano, siyempre mafe-feel for 15 years, parang mafe-feel natin na parang sige, may next level pa tayo, 'di ba? Like ano na, I'm sure na na-feel mo yun, sir, kaya naghanap ka ng way para mag-transition sa another career. Tas ayun, ang galing mo, na-achieve mo na kaagad yung 6 digit within a month of your ano 'no, sir, your ano, client hunting journey, tama Yes, ba? para ako naging competitive ba na natapos ko na yung graduate ako sa JHL Champs po. Parang naging contest siya sa akin na mag-collect ng mga clients. Pero doon ko na-realize na after 3 clients, sabi ko, oy, teka, kahit walang time tracker to, parang nag-overlap na yung mga demand nila. Kaya ako, Grabe. stop mo na sa third client. But I can go farther if gustuhin ko lang. If gusto Mm. akong tumago sa pader na hindi na natutulog. So ayun, wala na ayun, if it can be done, I can do it too. Yes, character attitude. So ayun guys, kung may natutunan kayo, can you comment diyan sa chat para and for ano din, sa lahat ng late din na pumasok kung ano yung natutunan niyo sa part 1 na tinuro ni Sir Pax. Hindi niyo ba naalala, sir, yung ano, yung una niyong tanong nung sa part 1? Hindi talaga. So Ayun, if gusto niyo mag-enroll sa Creative Strategies, use the link nila lang para makapag-start kayo ng journey niyo as a creative strategist. ayun. Sige. Ayun, wala naman na siguro. Let's take a picture muna, sir, before we end Ito this yung link. call. Wait, bigay ko muna yung link. Sige. Sorry. Nagmamadali daw. Ayun. Antayin na. Nandito na siya sa ano, sa taas. Ayun. Pama. I think 35K ata to, coach. Ay, no, sir, Yes, Pax. 35K yung 35K. enrollment niya. Pero kung nakita niyo naman yung salary ng offer ng mga client after nyo magkaroon ng skill, mababawi nyo talaga. And based from my Remote. experience, promise, malaki talaga siya. Mhm. Yung tanong mo na yes po, need ko po ma-master yung GHL sir before mag-upscale. For me if alam mo lang yung basic, how to make a funnel, how to make a workflow automations, okay na yun. Kasi nga, sabi ko sa iyo, tinapos ko yung JHL Champ, 2 batch lang yung nakuha ko. Funnel batch at yung workflow automations. Hindi ako marunong gumawa ng course, di ba mayroon yung course batch? Course and community. Yes, hindi ako marunong doon. Hindi nga ako marunong ng NEN. Hindi nga ako marunong mag-Zapier.
Yun lang talaga yung basic na ano ng skill ko. You don't need to know everything or to master the whole GHL. Sir, can you You just stop need to the know the sharing fundamentals lang, ganun. para ano ka po, ma-highlight ka? Yun. Pero if alam mo na yung paano gumawa ng funnel at yung workflow automations, I think you're all good to go. You don't need to know everything. Kasi dyan tayo ng ano na what they call, dyan tayo, majority of us, dyan tayo na stop. Kasi gusto natin na i-perfect muna bago tayo mag-proceed to the next level. Yes, yun lang talaga ako. GCL basic lang talaga ako. Dalawang bars lang talaga ako na nakuha ko. Paano gumawa ng funnel, mag-drag and drop, and yung workflow automations. As in, I think dapat what they call this, importante yon kasi yung workflow is nagko-contribute yun yung pagpasok ng leads, ma-check mo doon na paano mo sila ino-nurture, paano mo siya gawin ng workflow automations, yung email reminders, ganun. I think requirement talaga yon. Totoo. May Pag tanong pa video si creation Iyo. and editing, sir, need din familiar. Anong gamit niyo, sir, pag video? Hindi ako video editor. Wala akong alam sa video editing. Pero ang nabigay ko na contribution sa video editing team namin is ang creative script and yung ginawan ko sila ng prompt para sa B-rolls. Kasi yung script, wala siyang kasaling B-rolls. So ginawan ko siya ng B-rolls kung ano ba yung dapat na B-rolls gamitin. So ang gamit ng team ko is Higgsfield, ang gamit nila. Gumagamit sila ng AI. Ano nga yun, sir? Anong app? Higgsfield, pero hindi ko sure. Kasi hindi nga ako familiar sa video editing. Creative yung skills ko talaga is GHL expert plus creative strategies plus email marketing. Yun lang talaga yung skills ko. Marunong akong mag-Canva, graphic design kasi basic yun. Pero meron akong graphic designer. Again, if creative strategies ka, pwede mo siya gawing agency. Example, meron ka ng skill na GHL expert ka na. Nakuha mo yung creative strategies. So if meron kang client, sabihin ng client sa iyo, sige, gawan mo ako ng landing page. I-optimize mo yung funnel ko. Magra-run ka ng ads. Kaya mo gumawa ng video at yung image. So sa negotiation nyo, pwede mo sabihin na hindi, but I have a team. I know someone that I can hire. So pwede ka nang gumawa ng sarili mong agency. Pwede mong i-hire yung kapatid mo, yung friend mo na video editor or SMM. So parang ganun. Parang yung becoming a creative strategist, siya yung nag-link ng mga VA skills, ng video editor, ng social media manager, ng graphic designer, ng GSL expert. Parang nako-connect mo siya lahat. Parang ikaw na yung mind ba ng agency. So if meron kang, what I call this, if meron kang passion na to build your own agency, I think this is the best step or the best skill that I can offer, I can share to you na aralin mo yung creative strategies. So, ayun, wala nang tanong. May habol pa ba? Matutunan na po yan, add-on na po yung may alam. Yes, matutunan mo lahat from A to C. They will treat you as a zero VA experience. They will not start from na master ka na sa ads. Hindi. Ituturo talaga yung from basic na paano kumuha ng client, paano mag-optimize, paano gumawa ng meta ads, anong gawin sa platform. Ituturo na talaga. Kaya nga, it's a 100 days experience. Pero hindi siya Monday to Friday. Hindi, everyday ha. Either Monday, Wednesday, Friday, TTH. If na-miss mo yung lesson, mayroong recorded. So, sulit talaga yung 35K mo for 100 days. And meron nga siyang OJT. If you do well in your OJT, pwede kang i-absorb ng agency mo. Yes, meron silang live. Meron ding recorded. Alam mo, ito yung naka-fun part. Yung admin ng FAMA, GSL expert din. Yung gamit nila is course and community. So recorded talaga siya. Meron ganang time na nagka-problem yung yung admin sa
pagbibigay ng workflow automation. Nag-offer nga ako ng help sa automations para maging smooth yung automation. Wow, talaga Oo. naman. JHL yung gamit nila. Actually, yung link, pag kiniklik mo yung link, JHL yun. Yes, after makuha ng team, after matapos ng video editor yung videos, after matapos ng graphic designer yung yung ads, ako ang tagapag-approve bago siya i-publish. Kasi titignan ko yung tama ba ginawa ng video editor, tama ba yung mga script, tama ba yung sinasabi, yung mga subtitles, ako ang nag-check doon. Ano po yung mga question? Ano po ba ang main core role ng creative? Yung main core talaga ng creative strategies is ikaw yung tumitingin kung saan ba yung leakage, bakit konti yung sales, paano mo ba siya i-improve. Titingnan mo talaga lahat from A to Z. Hindi lang ikaw titingin sa ads, but titingnan mo yung landing page, titingnan mo yung gaano ba kabilis yung landing page, ganun. Need po marunong mag-graphic design. Again, hindi. As a creative strategist, yung work mo talaga is magbigay ng strategy sa business. Kaya nga mahal yung salary ng creative strategist. Kasi hindi ilang ikaw graphic designer. Hindi ka doer but thinker ka. But again, thinker ka pero AI yung gamit mo. Merong ibibigay sa iyo na prompt, ibabato mo lang, si AI ang mag-think. Pero in the eyes of your client, sasabihin nilang magaling ka. Pero hindi nila alam, gamit mo si AI na tinuro ni Fama. Kasi nagsimula na yung class date. Nagsimula na sila yung I think nagsimula sila ano ba date ngayon? August 21, August 17. Nagsimula na August 17. So pwede bang humabol kasi recorded siya. Kasi matatapos yung class I think December. Then yung next batch is by February pa. So pwede pang humabol talaga if gusto niyo matuto as a creative strategist. Yes, mahal siya kasi analytics and decision maker. Again, with the help of AI, hindi mo kailangan magmano-mano. Ibibigay ni Fama sa iyo yung prompt. I-plug and play mo lang and magiging guro ka na ng creative strategist. So, may question ba? May taas lang po ba ang tinuturo sa Fama and meron din aside sa meta ads and a creative marami talagang ituturo si Fama sa 100 days. Tuturuan niya kayo sa basic video editing. Pero ako hindi ko na inaral yung video editing kasi okay na sa akin yung JCL expert ako as creative strategist. Pero si Fama ituturo niya sa iyo ang basic video editing, paano gumamit ng AI, yung Claude, paano siya parang yung prompt ba, 'di ba sabi ko bibigyan ka ng prompt. Paano mo siya gagamitin? Tuturo talaga sa iyo yung basic AI skills. Paano mag-prompting. Walang Google Ads, pero may TikTok ads. Google Ads lang yung wala. 6 months. Yeah, 6 months lang yung access. Ganyan yung si Fama. I-close na talaga nila. Pero yung lesson mo sa Fama na 100 days, matatapos lang yan within 3 months. So, meron kang another 3 months to review kung gusto mo mag-rewatch ng lessons. Pero yung 100 days is 3 months lang yan. In the span of 3 months. Kasali na yung OGT. I think 3 months or 4 months. Then 2 months is wala nang class yan. So, pwede mo siyang After nga 10 days after 10 days, pwede ka nang mag search for client. If meron ka ng experience as VA, alam mo na paano maghanap ng client, pwede na after 10 days. Kasi sa 10 days, ituturo na doon yung mga basic skills na need mo as a creative strategist. Sa batch nga namin, kasi batch 2 kami, mayroon nakakuha ng $1.8 up to $3.5 na offer. Na walang experience as a creative strategist, na walang zero experience talaga, pero nakapag-land sila o nakapag-close sila ng offer ng 1.8 to 3.5 na dollar per month.
Kasi nga kung GHL expert ka, di ba, sometimes yung GHL, ang ginagawa mo kay client is funnel, workflow. So after that, wala na. Tapos na yung contract mo kay client. Unless mag-offer ka ng skills like maintaining the account, yung email marketing, ganun. Pero pag creative strategist ka talaga, I can guarantee if magaling ka lang, if matuto mo yung alam mo yung fundamentals, long term talaga. Meron ka talagang job security. So hindi ka na kakabahan na saan ka kaya ako hahanap ng client, baka kikita ba ako ng client, parang ganun. Ako nga, yung portfolio ko, hindi ko na na-update. Kasi meron na akong long-term client, meron na akong job security when I resigned last May 2025. So hindi na ako nakapag-hanap. Meron ako mga part-time na yung mga may nagre-reach out, mga referral ba na nagpapagawa ng portfolio, nagpapagawa ng funnel, ina-accommodate ko yon. Pero hindi na talaga ako nag-apply sa online job PH or sa Upwork. Kontento na talaga ako sa last client ko. So, mayroon ba bang questions or katanungan from our Ayan, community? 5 minutes left. Ano meron humabol? Oh, pwede pa. Kasi magko-close siya by February. Recorded naman yung mga lessons. Yes. Yung client ko is to video marketing. Yung sinabi ko na niya, video marketing siya. Tapos ako yung nag-suggest na why not from video marketing? Kasi sa video marketing, meron na siyang meron na siyang video editor, meron siyang social media manager. So sabi ko sa kanya, pwede na tayong gumawa ng agency. Ang kulang na lang natin is meta ads, which is yung inaral ko. Na hindi ko alam na hindi lang pala meta ads ang yung inaral ko, naging creative strategist ako. Kaya nagawa ko yung agency from ground. Na-build ko yung agency ng client ko. Kasi nag-offer na kami ng GHL kasi meron kami GHL. So definitely gagawa kami ng funnel, ng landing page, ng automations, ng reminders, yung SMS na A2P, parang ganun. Nag-offer kami ng video editing or video shooting kasi yun yung main niche ng client ko. Meron kami SMM. So offer kami ng social media manager service. And me as a meta ads, a creative strategist, so naggagawa kami ng ads. So para talagang ginawa ko yung agency ng client ko from my own research. From scratch. Yes, so from my experience, pwede talaga kayong gumawa ng yung own agency. Kay sa nakilala ko sa mga batch ko sa FAMA, doon sila nagsimula. After nila na-graduate ng creative strategist, gumawa sila ng sarili nilang agency. Some of them, merong agency pero ang kulang nila, wala silang tagagawa ng website or landing page. Wala silang mga automations. Kaya nga nag-reach out sila sa akin, saan ba ako nag-learn ng GHL? Which proud ako sinabi na I am from GHL Champs. Meron ka nagsabi na, di ba, mayroon pang isang trainer ng GHL na sikat din, yung babae, si Tan? Hindi ako sure. Si Ma'am Sisi Tan. Oo, sabi ko hindi ko yung kilala. Si JB lang yung kilala ko and I can say na magaling si JB, magaling yung champs. Ituturo talaga yung basic, parang ganun. Oh. So, yun nga, as an agency, pwede mo nang gawin pag creative strategist ka, pwede ka magawa ng yung own agency. Kasi kompleto Ricardos ka na. Kulang mo na lang is mag-hire ng video editor at social media manager or graphic designer. Meron ka ng mind, yung creative strategist. As for now, kaya pa namin kasi nga meron akong magaling from batch 9 na GHL expert from batch 9. Sino yun, Magaling sir? siya. Yes, ha? Anong pangalan niya, sir? Si Melody Pitok. Oh, si Ma'am Melody. Oo, imagine ha, nag-resign siya, wala siyang experience. Pero almost 6 digits yung salary niya, malaki pa yung salary niya sa when she resigned as supervisor sa Del Monte. And the good part is ako pa yung mentor niya sa loob ng team namin. Kung ano yung problema na encounter niya, ako yung tututuro. Ganito gawin mo, ganito, hindi nag-workflow yung combination, tignan mo to, tignan mo ganyan, ganyan. So, important talaga sa akin na marunong ka na sa GHL na side.
kasi ma-relate, ma-connect mo talaga siya. Hindi ka mabola ba? Kasi alam mo. Ayun, wala na siguro. Picture So, muna any tayo, questions? sir. Wala na? Come again? Picture muna tayo siguro, sir, before tayo mag-end para may Sige. ano. Ako na lang mag-screenshot siguro, sir. Ayun, kung sino po gusto mag-open ng cam, ayun, open tayo, guys. Ayun, wala na bang mag-open? Ano, si Ma'am Jems, Ma'am Ria, Sir Francis. Hello po. Ayun, may nag-open pa. Ayun, wala na. Sige, pipicture na ako. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. 1, 2, 3, smile. Ayun. Again, thank you so much, sir, for spending your Friday Thank night you. with us. Ayun. Ayun, hopefully na-inspire Ma'am tayong Charlene yung lahat. nanalo ha. Ay, si Ma'am Ria Ma'am po. Charlene yung nanalo kanina ng 500. Sige, Ipa-PM mo yung QR code, send ko sa yung price. sige po. Ma'am Ria, message mo ako, Ma'am Ria. Ako yung magiging tulay mo para maano mo yung 500. Ayun, thank you so much po. Good night po, everyone. Thank you, sir, Good Sir night. Pak. Okay, bye-bye. Waiting po kami sa part 2. Yung Sige, kapatid sige. ko nasa Bye-bye. likod.